So again, good day. So ito na nga po yung ating part 2 kung paano po mag-rewind na transformer. Yan po, nasa part 1 po natin yan kung paano po natin kukwentahin yung ating primary and secondary winding. So yan po yung ating magnet wire na gagamitin, bobbin, tsaka yung ating core. So yan po yung data nya. Yan. Kung nakikita po ninyo, meron akong 800 turns sa primary at 44 turns sa secondary. So yan po ang ating center leg na nakuha, 3.2 cm. So ayan po yung ating size ng ating core. So ayan, ang first step po na ginawa ko dito, yung pong starting ng ating primary winding ay nilagyan ko po ng spaghetti tube. So yan, kung nakita po ninyo, yung po kasing bobbin na gagamitin natin ay gamit na po at medyo manipis na. So yan po kasi, ang issue lang po kasi nito ay nasunog po yung primary. So yung magnet wire natin sa secondary ay okay pa naman. So yun pa rin ang gagamitin natin. Ang brand new lang dito ay yung ating magnet wire sa primary. Yan. Kung nakikita po ninyo yung rewinder natin, meron po siyang counter doon. Kailangan po lagi siyang, bago tayo mag-ikot, kailangan nakaset po siya ng 0. Para pag inikot-ikot po natin yan ng ganyang kabilis, ay makount ng maayos. Kasi kung mag-start po tayo doon ng 5, so malilito na tayo kung 800 turns yun, magiging 805. Kasi nga may 5 tayo na first number doon sa ating counter. So yan, nakikita po ninyo medyo umaalog-alog pa yung aking pinaglagyan kasi yan lang yung available ko dito sa shop na pwedeng pagtornilyohan ng rewinder. So ayan, kung nakikita po ninyo, natapos ko nang i-rewind yung ating primary winding, then nilagyan ko siya ng piece paper bago ko i-rewind yung ating secondary winding para po yung magnet wire natin ay hindi mag-contact at kumbaga hindi siya magtikit. Kasi kung halimbawa nagkaroon ng problema yung ating primary winding, yung secondary winding natin ay madadamay din. Kumbaga kung matanggal yung kanyang insulation, magiging grounded na rin yung ating secondary winding, magkakaroon po siya ng kuryente. So mas safe po na maglagay po tayo doon ng division na papel or piece paper. Piece paper po kasi yung ginagamit ko, pero pwede rin po kayong gumamit ng mylar. Yun po yung plastic na ginagamit din sa pag-rewind ng mga electric motor. So ayan, so ang available ko kasi ay piece paper, kaya piece paper po yung ginamit ko. Tapos ayan po yung, kung nakikita po ninyo, ayan po yung secondary winding. Bakit po hindi ko na siya inikot doon sa pinaka handle ng rewinder katulad ng ginawa ko sa primary? Kasi nga po yung ating primary na magnet wire ay mas manipis kesa doon sa ating secondary. Yung ating pong secondary, kung nakikita nyo, mas makapal po siya. Kaya po ang pagre-rewind nito ay mano-mano din po. Doon po sa part 1 po ng ating video, dahil yung ating pong transformer bobbin doon ay malaki, so yung pagre-rewind po doon ay mano-mano din. Hindi po yung katulad ng ginawa ko dito sa video na to. So ayan, natapos ko na yung unang layer ng ating secondary winding. Then na-reset ko ulit yung rewinder. Tapos irorolyo ko na ulit ng mano-mano yung pangalawang winding natin. Kasi ang target po natin dito, magkaroon tayo ng voltage sa output na 12-0-12 na output. So ayan, yung pang ating 0-12 ulit na isa pa. Bali dalawang 0-12 yan na winding. So yung ginawa ko sa ating secondary. Kasi ang rating ng ating o specs ng ating transformer na gagawin ay may input voltage na 220 volts at output na 12-0-12. Bali yun sa part 1 natin, naipaliwanag ko na yon kung anong klaseng winding yung ginawa natin dito sa video na to.
Siguro naman natatandaan natin kung bakit gantong type ng pagre-rewind yung ginamit ko. So yun, sana panood na lang din po ng ating part 1 para mas maintindihan nyo mabuti itong ating part 2. At ayan, yung kung nakikita nyo, nilagyan ko na siya ulit ng piece paper dahil yung ating winding ay tapos na po. Ibig sabihin meron na po tayong primary and secondary winding. So kakalasin na natin siya sa rewinder. Ang susunod na natin dito ay paglalagay ng ating E at I na core. So ayan, kung nakikita nyo, ayan, di ba? Mas makapal po yung ating copper magnet wire dito sa ating secondary kaysa doon sa ating primary. Yan, kung nakikita po ninyo. So ayan, yung primary natin, yung dalawang wire. So ayan, ginawa ko dito, nilagyan ko po siya ng wire, hininangan ko na po. Kasi yung ating pong secondary winding, dahil makapal na po yung tanso na, pwede na po yun yung gamitin natin na mismong wire papunta dun sa kung saan natin isosuplayan. Kasi ito po ay gagawin nating battery charger. So hindi ko na po nilagyan ng wire yung ating secondary. Yung primary na lang po. Nilagyan ko siya ng wire. Hininan ko po doon. Kasi lagyan ko ng spaghetti ulit. Tapos Kapton tape. Yan, kasi kanina dapat Kapton tape din yung gagamitin ko dun sa ating pagkalagay natin ng piece paper kanina. Kaya lang nawawala, hindi ko nakita agad. So ayan, nakita ko, yan, Kapton tape na yung ginamit ko ulit. Medyo mas mataas kasi ang hindi natin siya masasabing high temp talaga, high temperature tape, pero mas mataas naman yung sa ng temperature niya kaysa dun sa ating masking tape. So yan, kung nakikita nyo, kumuha ko ng multimeter. Kailangan kasi pag tinester ko yung primary, papalo siya doon. Yan, kung nakikita nyo, pumalo siya. So sa times 1, yan, kung nakikita nyo, meron siyang at least 300 ohms na, tama ba, 300 ohms or nasa around 200 ohms siya para doon sa ating primary. So ayan, nakikita nyo na, nilagay ko na yung E at yung E natin na core. Doon sa part 1 natin, nabanggit ko na yung paglalagay ng core natin ay sa liwaan, taas at baba. So ganyan po siya maglagay. Pwede pong pa isa-isa or dalawa or tatlo. Kasi ang goal lang po dito, ang main goal lang ay kailangan fit po yung ating core doon sa ating transformer bobbin. Kasi pagka hindi po yan nag-fit doon sa ating bobbin, pagka sinaksak po natin yan sa ating 220 volts, nagkakaroon po yan ng vibration. So nagkakaroon po siya ng vibrating sound. So kailangan po talaga ay fit siya. So habang makukompleto po yan, makikita nyo po sa ating video ay sumisikip na po siya. So kinagamitan ko na siya ng ating pampokpok. Hindi naman po natin kailangan gamitan ng martilyo dahil di naman po siya talaga sobrang sikip. So yung tamang sikip lang po yung ating ginagawa doon sa ating e-core. So yan, kung nakita nyo po, tinester ko, pinagsama ko yung dalawang wire, then tinesting ko doon sa core kung may contact ba yung primary. Minsan kasi nagkakataon sa pagpapasok ng e-core, yung ating bobbin nasisira hanggang sa natatamaan na yung ating winding. Kaya nagkakaroon siya minsan ng ground. So yan, dahil wala naman siyang contact, okay naman, dilagay ko na yung ating I-core. Yan, doon natin ilalagay yon sa space na may iwan doon sa ating unang nilagay na E-core. Yan, para siyang pinaka-spacer niya dyan. Kasi kung di natin ilalagay yan, may maririnig pa rin tayong vibration. Kasi nga, may space pa rin siya doon sa ibabaw. So yan na yung pinaka-last na spacer niya, kumbaga. So ayan. Nakikita nyo, ganyan lang naman magawa niya, hindi naman masyadong mahirap, nakakangalay nga lang talaga dahil nga medyo mahirap mag-rewind ng secondary winding dahil mano-mano. So ganyan lang. Tapos binalik ko na yung pinaka-cover niya, dating cover niya, then tetestingin ko na siya sa 220. So ito, yung magnet wire natin,
bago mo nga pala mahinangan ng lead dyan, kailangan kaskasin mo yan, kailangan gasgasin mo siya. Kasi meron niyang insulation, meron niyang varnish na kailangan matanggal muna bago mo makuha yung mismong copper niya, yung pure copper niya, para mahinangan mo. Kasi kung hindi mo yan kakaskasin, hindi mo yan malalagyan ng lead kasi nga may balot siya. Kaya dapat pagka bago mo siya hinangan yan, kaskasin mo siya. Huwag ka ng cutter o kung anong medyo matalim-talim na bagay na pwede mong pangkaskas. Tapos yung kung nakikita nyo, yung pinagsasama kong wire na yan po yung start at end. Nung po sa part 1 na banggit ko na po yan. So dapat yan po ay kailangan magka-contact maigi para po mag-flow yung voltage natin dun sa kabilang side. Kasi ang target nga po natin ay 12-0-12. So yung gagawin po kasi nating battery charger ay 12 volts. So kung titingnan po ninyo, bali 3 pong linya yan. Gagamit po tayo dyan ng full wave na rectifier diode. Yan po yung tinatawag nilang center tap transformer. So yan, yung kung nakikita nyo yan, 3 linya yan, yung magkabilang gilid, yan yung ating 24, din yung gitna at bawat isang gilid, yun naman po ay 012. So ayan, kinaskas ko na yung pinakalas na copper ng secondary winding natin bago ko siya i-tester para makuha natin kung ilan yung voltahe na nagawa natin, kung okay ba yung ating compute. So ayan, kumuha na lang ako dito ng wire ng rice cooker dahil yan para safe tayo, may butas yan, dyan na lang natin ilusot yung dalawang wire natin sa primary. At syempre kumuha rin ako ng digital na multimeter na nakaset sa AC para sigurado tayo na makukuha natin yung saktong voltahe. So kung may tanong po kayo, wag po kayong mahiyang mag-comment sa baba. Re-replyan ko naman po kayo kagad kung halimbawa makita ko po yung inyong comment. Sana po ay may natutunan kayo sa ating simple video na to. Sana po wag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. So ayan, nakita po natin 24.7 volts AC po yan. At ang pinaka last step natin, lalagyan natin siya ng electrical varnish. Kailangan natin siya lagyan nun talaga. Bukod kasi dun sa varnish na nakalagay dun sa ating magnet wire, kailangan dagdagan pa natin yung kanyang insulation. Then yung kailangan yung core din malagyan din siya ng varnish para maging laminated siya, magdikit-dikit po at maiwasan yung pagkakaroon ng vibration. So ganyan lang po, at yan, pwede na natin patuyuin yan siguro sa kung medyo mainit-init, dahil yan sa labas medyo mainit naman, binilit ko na lang yan doon. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.